Sa gitna ng bagyo, lumulutang pa rin ang mga Good Samaritan na handang sumaklolo. Ay! Diyos ko, bata! Umapak po din sa may gilid-gilid. Di ko maabot, napakan ko yung PVC para mahawakan ko yung bata. Paborito ng mga Bicolano, puto de owas na niluto gamit ang uling at bao. Marami na rin po kaming pinagdideliveran sa mga pasalubong center. Biyagit kami. Ang uniko iho ng proud tatay na ito, dalaga na raw ngayon. I'm proud na ikaw yung naging tatay ko. Thank you for loving me unconditionally. Milyonaryo at 24 years old. Bumuhos naman yung blessing ngayon at mabawi rin through hard work. Spread the good vibes! Magandang gabi! Ako po si Vicky Morales. Ay! Ano yung nalaglag? O ano? Basura na! Sa Batasan Hills, Quezon City. Caught on camera, isang bata tinangay ng baha at aksidenteng nahulog sa open manhole na may rumaragas ang tubig. Ay! Diyos ko, bata! Nakaligtas kaya ang bata? Anuhin nyo! Dali! Sa kasagsagan ng bagyo, lumulutang din naman ang ilang mga Good Samaritan na nakuhanan ng kamera na tumutulong sa mga naipit sa baha. Dito sa Caloocan City, pahirapan man ang pag-rescue sa isang pamilyang na-trap sa bahay, hindi naman nagpatinag ang mga rescuer sa hagupit ng bagyo at abot dibdib na baha. Ayon naman sa uploader, ligtas ang mga ni-rescue at nakauwi na rin sa kanilang mga bahay. Ay, siya, hindi pa inabot, Sa bagbag. O, nyo may bitas, ma'am. Sa video namang ito, nakuha sa isang paaralan sa Quezon City. Nakuhanan ang pagsaklolo ng mga rescuer sa mga na-stranded na guro. Sakay ang truck, ligtas silang inalalaya ng mga rescuer na makalabas ng paaralan. Pero sa ganitong mga panahon, kung minsan, ang pinakamalalaking tulong nagmumula sa taong hindi natin inaasahan. Ay! Ano yung nalaglag? O ano? Basura na! Habang binabayo ng matinding pag-ulan ang Barangay Batasan Hills noong Lunes, nagimbal ang mga nakatambay sa kalsada. Nang ang isang batang tumatakbo sa gilid, biglang tinangay ng baha. Saka inanod sa katabing manhole. Ay! Diyos ko, bata! Ang ama ng bata tumalon din sa butas para sagipin ang anak. Ang bata! Halawin, nalusot yun! Dali! Pero sa tindi ng ragasan ng tubig baha, ang dalawa parehong nalagay sa alanganin. Meron kayang maglalakas loob na tumulong. Bel! Dali na, Bel! Nakausap ng Good News team sina Jemar at Cecilia, mga magulang ni Paulo. Ang 4 na taong gulang na batang aksidenteng nahulog sa manhole. Yung anak ko galing sa school, bumaba dyan sa my creek. Sabi ko kay Angelica, huwag ka muna lulusong sa baha. Susunduin ko si papa mo sa bahay. Hindi ko alam, sumunod pala yung anak kong lalaki. Hanggang ganyan sa ano? Pagbaba ko, may bata na nalulunod daw doon. Napalingon naman agad si Jemar at sinubukang sagipin ang anak. Pero Ang bata! Halawin, nalusot yun! Ang bata nandito na! Naanod na po pala siya. Tinakbo ko po pero naabutan ko naman. Nabitawan ko rin kasi sobrang lakas ng tubig. Ay, doon po ako na sa ilalim ng imburnal, di ako makahon. Tinutulak ako ng tubig. ang tubig baha sa manhole, nasa 5 feet daw ang lalim. Pero ang pressure ng tubig, Ang bata! pilit pinaghiwalay ang mag-ama sa magkabilang gilid. Bel! Dali na, Bel! Dito raw mas nataranta ang lahat. Pero sa panahon ng peligro, nariyan ang mga taong handang isugan ang isang paa nila sa hukay para sa kaligtasan ng kapwa.
Ang nakasagip sa bata, walang iba, kundi si Vernie, isang MC taxi rider na nakatira sa kabilang purok. Yung mga kaibigan namin nagaya na pumunta doon sa open manhole, makimaritis doon sa baha. Halawin, nalusot yun! Ang bata nandito na! Hindi pa ako tumalon, ma'am. Umapak po din sa may gilid-gilid. Hindi ko maabot. Napakan ko yung PVC para mahawakan ko yung bata. Inangat ko lang yung damit. Binigay ko din sa kasama ko. Ayan o, yung nagulot sa bata! Kwento rin ni Loren, isa sa mga nakasaksi. Hindi po kaagad lumutang na lang po sa may pangalawang butas. Doon po kami nagpuntaan. Nahawakan niya yung damit, nahawakan ko po yung paa ng bata. Wala, sumunod sa tatay niya! Kwento naman ng uploader ng video na si Rosalie. Before po yun nangyari, naka-video na po talaga ako. Pagdaan ng tatay yun, nakita ko yung bata nga. Ang bata! Halawin, nalusot yun! Dali! Laking pasasalamat ni Jemar sa mga nakatulong sa kanila. Kung di na-disgrasya yung anak ko, hindi ko po sila kilala. Nagpapasalamat din ako sa kanila kasi kung wala sila, baka nung nangyari po sa anak ko. Makalipas ang pakikipagpatintero sa kapahamakan, ang mag-ama matagumpay na nailigtas. Si Paulo, dinala na rin daw sa doktor. Pina-check up ko po sa center. Painumin ko muna daw ng gamot, 7 days. Okay naman siya. Makalipas ang ilang araw. Hello po, morning. Ang good Samaritan nating si Vernie, kakamustahin ang bata. Kumusta na po kayo, ate? Okay naman po. Wala naman sugat yung bata. Papagaling. Pagaling siya. Kala ko mamamatay na siya. Putla kasi yan, namutla, tapos tulala na rin eh. Thank you, Kuya. Thank you po. Maraming salamat po, Kuya. Yung tulong sa akin. Pag-iingat pa kami. Likas sa ating mga Pilipino ang pagiging matulungin sa kapwa. Pero ang tumulong sa gitna ng sakuna. Ayan o, yung nagulot sa bata! Tatak, good Samaritan talaga. Pagdating sa puto, ang pambato ng Bicol, ang puto de uwas. Bukod sa masarap na, tradisyonal pa ang paggawa. Dito sa bayan ng Uwas sa Albay, kiss your cravings goodbye. Dahil ang traditional cookie nila rito, talaga lamang pinaglalaanan ng oras. Walang iba kundi ang puto de uwas. Kakaiba man sa ating nakagawian na puto, ang proseso naman ng paggawa nito hindi basta-basta na inaabot pa raw ng 10 oras. Nakilala namin si Marjorie, isa sa mga residente ng Uwas. At mahigit 38 years nang gumagawa ng traditional rice delicacy rito. Naano ko naman po ito sa magulang ko po dahil dalaga pa po ako talaga. Nagpuputo na po talaga kami. Hanggang sa maisipan ko na rin po na ako na rin ang mismo mag-manage ng paggawa ng puto. Alauna pa lang daw ng madaling araw, abala na sila sa paghahanda ng panggatong. Sa paggawa naman ng puto, unang ibinababad ang bigas sa tubig bago gilingin. Saka inihahalo ang asukal, vanilla extract. Isunod na po natin yung condensed milk. Pagkatapos ay isasalin sa salaan. Pinong-pino po talaga siya. Yan, hindi na po yan hinuubos. Bali, sineset aside na po namin yan para bayuhin uli. Saka ilalagay sa mga bao. Hihiwain. Lalagay na natin po yung harina na nasa bao. At isi-steam. Tapos tatakpan po. Pero hindi lang daw proseso ng paggawa ang mahaba rito. Matagal na rin daw binubuhay ng kanilang pamilya ang tradisyon ng paggawa nito. Dito sa Uwas, kami lang ang pamilya ang gumagawa nitong malalaking puto. Dahil ikatlong henerasyon na si Marjorie na humawak sa pamilya, ang kanilang puto de uwas, certified authentic ang lasa.
Pag hindi na po siya lumubog, ganito, luto na. Pagkatapos nitong ma-steam, muli itong tatanggalin sa bao at paghiwa-hiwalayin. Makalipas ang mahabang proseso ng pagluluto, hindi pa po tayo tapos. Ang mga puto, tutustahin pa sa malaking ihawan. Tapos na po tayo dito sa pagtusta po. Dito naman po tayo sa packaging na po. Maagamang nahanap ni na Marjorie ang tamang timpla para sa negosyo, meron pa rin daw mga naging pagsubok sa kanilang pamilya. Nang magsimula raw kasi magsama si Marjorie at ang kanyang napangasawa na si Luis, nakipagsapalaran na sila sa Maynila. Pumasok po yung asawa ko as a driver. At nang sumubok silang bumuo ng pamilya, nahirapan daw si Marjorie na magbuntis. Kaya naman pinili nilang bumalik sa probinsya. Mahirap po talaga sa Manila. Madali makuha yung pera, madali naman mawala yung pera, hindi kagaya sa probinsya. Dito muling nagbalik loob sa kanyang first love si Marjorie, ang paggawa ng puto de uwas. Mahirap po talaga sa isang mag-asawa na isa lang ang kumakayod. Yan ang time na nagsimula na ako gumawa ng puto. Tulad na nga ng pakikipagsapalaran ni Marjorie sa buhay, ang haba ng proseso ng paggawa ng puto de uwas. Pero sa lahat ng pagtsatsaga, sa buhay man o sa paggawa ng puto, palaging may naghihintay na sweet ending sa dulo. All-time favorite pasalubong ng araw ito rito. Dahil sa halagang 100 pesos, meron ka ng 3 supot ng puto de uwas. Marami na rin po kaming pinagdi-deliveran sa mga pasalubong center, sa fruit stand. Itinatravel po yan, pinapadala ko yan sa bus. Salamat daw sa mga tumatangkilik ng kanilang puto de uwas, ang 2 anak ni Marjorie na pagtapos na nilang mag-asawa sa kolehiyo. Napasok po sila sa pribadong eskwelahan. Kung wala po yung paggawa ng puto, hindi ko po mapapatapos yung 2 kong anak. Ang kanilang anak na babae, nagtatrabaho na sa bangko sa Maynila. Habang ang kanilang panganay na anak ang tumutulong ngayon sa kanilang negosyo. Pang-4 na henerasyon na siya sa pamilya na gumagawa ng puto. At ngayong araw na nga, para magpasalamat sa ilang dekada ng biyaya mula sa puto de uwas, ang magkakaanak, bibisita sa taong nagpasimula raw nitong lahat, si Lola Catalina. Kuya, free taste. At syempre, kung may biyaya, ibahagi sa kapwa. Kaya ngayong araw, sina Marjorie, Puto, sir. may hatid na sorpresa para sa mga kapitbahay. Free taste mo. Ay, free taste? Opo. Ay, wow. Ate, oh. Thank you so much. Sarap pala ng puto de uwas. Sarap naman. Yummy. Sarap isaw-saw sa coffee. Tayong mga Pinoy, sadyang foodie. Pero hindi lang dahil sa sarap ng ating mga ipinagmamalaking pagkain. Dahil gaya ng puto de uwas, ang nagpapa-espesyal sa ating mga inihahain ay ang sangkap nitong mga kwento na kumikiliti sa ating panlasa. Sa video ito, nakuha sa cellphone ng isang miyembro ng LGBT community at kanyang ama, makikitang sweet na sweet ang dalawa. Hi, hello. Nang isang batchmate ni tatay ang napadaan sa harap nila. Date kami. Ipinakilala niya ang panganay na anak. Ginaon ko. Dito nagre-review. Ang hindi inaasahang reaksyon ng kakilala, akala ko lalaki yung panganay mo. si tatay, imbis na mahiya, proud pang sumagot na. Kung ito ang iyong masaksihan, ano ang inyong mararamdaman? Dito sa Calamba, Laguna, gagawin natin ang eksperimento. Kasama ang mga kasabot nating tatay at anak na miyembro ng LGBT community. Gusto ko sa malayo tayo kumain. Ay nako, iyan ka lang naman anak pagdating sa Parisan. At isa pa nating kasabwat na magkukunwari namang kakilala ni tatay. Ang aktingan, simulan na. Uy, pre, ikaw pala yan. Talaga? Kumusta? Ano ko? Taba-taba mo na. Ayan ka na naman, pare Berto. Pagdating sa ganyan, napaka-alas ko mo. Nasa pala yung anak mong bata? Lalaki? Sinasama mo sa reunion noon? Ano ba? Ito yung anak ko. Oh. Sure ka siya na yun? Oh.
Hindi nga. Kasi alam ko lalaki yun eh. Babae niya yata ngayon. Bakit? Bakit? Okay naman na. Tsaka, mahal na mahal ako niyan ha. Doon ako ka-proud sa kanya eh. Pero, ganun ba talaga? Ang lalaki Ganun nito ba sa talaga likod, siya? Tataka lang ako napapalingon at napansin na ang litanya ng ating mga kasabwat. Sabagay, ganun man talaga. Habang ang tricycle driver na ito, napapatingin na rin. Ano kaya ang saloobin nila? Hanga-hanga ako kay tatay eh. Kasi lahat ng tao, pantay-pantay po eh. Dapat di tayo maging discrimination sa ibang tao po. Sana pantay-pantay lang po tayo. Eh, nandun na yun, wala tayong magagawa. Yun ang kasiyahan nila. Kaya okay lang, proud ako maging sila gano'n. Ang mag-amang inspirasyon sa eksperimento, atin ang kilalanin. Candidate 29! Siya ang Miss Gay Queen na tiyak na mapapawaw ka. Sa entablado, siya raw ang nagre-reyna. Kung maka-aura, wagas! Pero sa social media, ito raw ang talagang pinusuan at hilangaan ng mga follower niya. Ang pagmamahala nilang mag-ama na siya pa nangang pinag-alayan niya ng corona. Ang viral mag-ama, walang iba kundi sina Tatay Joselito at Violet. I am beyond blessed kasi some people sinasabi I'm lucky but it's not luck po kasi it's like blessing in disguise na tanggap po ako ng tatay ko. Itong si Tatay Joselito, kahit pangaraw sa mga laban sa pageant, abay todo suporta sa kanyang anakshi na si Violet. Sinasabihan ko si Violet na, anak, pag may laban ka, kailangan ang sarili mo kondisyon. Siyempre, alagaan mo sarili mo kasi iba yung pageant kaysa sa mga ibang sports eh. Pero alam nyo bang, hindi raw ganito ang eksena nila noon. Bata pa lang daw kasi si Violet nang umalis si Tatay Joselito. Bilang isang nasa kumpanya ka, may chance ka mapag-abroad, padala ng kumpanya, kaya ako napag-Japan. Lumaki po ako kay mama, tsaka po kay tatay, which is my mother's father. Lumaki po ako ng wala pong father figure before, kaya din po siguro bakla ako. Lumaki raw na malayo ang loob noon ni Violet sa kanyang ama. Maging ang kanyang sexualidad, hindi niya raw naipaalam sa kanya. Paano ba to? Nakakahiya din kasi kay Papa na malaman niyang bakla yung kaisa-isang uniko iho niya. Nang umuwi si Tatay Joselito sa Pilipinas, ang naging libangan niya raw, basketball. Pero ang uniko iho niya na inaasahan niyang makalaro, hindi naman daw niya mayaya. Bukod kasi sa hindi ito lumaking close sa kanya, hindi raw basketball ang hilig niya. Hanggang isang araw, si Tatay Joselito, nahuli raw si Violet habang umaaura ala beauty queen. Booking! Kaba yung naramdaman ko. Tapos, at the same time, hiya din po kasi nga, nakakaya po sa side po ng papa ko. Pero ang plot twist daw ng buhay niya, hindi niya inakala. Dahil sa maniwala kayo o hindi, imbis na magalit daw itong si Tatay Joselito, iniyakap pa raw niya ang anak na si Violet. No choice si Papa. Kaya sabi ko, ikaw anak, tanggap naman kitang gay ka. Basta importante, wala akong hinahamak na tao. Sobrang gumaan yung loob ko nung sinabi ni Papa na go. Parang nabunutan ako ng tinik. Ganon. Si Tatay Joselito nagsimulang bumawi sa mga panahong hindi niya nakasama ang anak. At mas naging malapit na nga sila. Pinakita ko yung pagmamahal ko sa kanya na nahanap ng iba. Na kahit ganun ka, yung ano ko, mas minahal ko siya tulad nung dati. At maging sa kanyang mga social media, ang kanyang ibinibida, walang iba kundi ang kanyang ever dearest tata. Doon na po nagkaroon ng emotion yung mga citizen online na, ay, ang sweet ng papa mo, ganyan, natanggap ako. Ang buong pamilya raw nila natutuwa sa closeness ng dalawa.
proud na proud talaga ako sa kanilang dalawa dahil sobra yung pagmamahalan nila at suportahan. Na dumating yung time na umamin si Violet, parang nawala na yung pangangamba ko na hindi pala mahirap sabihin, hindi pala mahirap na explainan yung asawa ko para maging suportado siya sa kanyang anak. Ang kapag bonding po nila, talagang bonding din po kami family. And natutuwa ako every time na nagde-date sila together, ganyan. Tapos marami ding natutuwa sa kanila. At dahil sa dakilang pagmamahal ni Tatay Joselito kay Violet, may regalo raw si Violet sa kanya na ikatutuwa niya. Pa, we have something for you. Ay, ano yan? Ano to? Ay! Anak bola! Salamat! Di ko akala na magkakabola akong bago, anak. Thank you, thank you, thank you. Ang supportive tatay, abot din ang ngiti sa munting regalong natanggap. Kasi mahilig talaga maglaro ng basketball, sa totoo lang. Kumbaga, minimaintain ko yung sarili ko na hanggat kaya ko maglaro, maglalaro ako. Hindi man daw niya ito makakalaro, siya naman daw ang cheerleader ni tatay. I'm proud na ikaw yung naging tatay ko. Thank you for loving me unconditionally. Salamat at pinalaki mo akong tama na punong-puno ng pagmamahal. Para sa'yo, anak, proud na proud talaga ako sa'yo. Hindi ka kinakahiya kahit gay ka, tandaan mo yan. Kaya alagaan mo ang sarili mo. Mahal na mahal kita, anak. Kahit ilang korona pangaraw ang ipatong sa ulo ni Violet. Iba pa rin ang tagumpay ng isang anak na lubusang tanggap at minamahal ng kanyang tatay. Chicken pops at ice scramble. Mga pagkaing sikreto raw sa tagumpay ng isang estudyanteng minsang na-scam ang pamilya. Pero kumikita na ngayon ng di bababa sa 100,000 buwan-buwan. At ang kwentong good news na hatid niya? 24 anyos pa lang, pero milyonaryo na. Ang sekreto, chicken pops na sinamahan ng sipag at tiyaga. Kung gusto mo raw matikman ang trending fried chicken ngayon na boneless, bite-size at pinaliguan pa ng special sauce, order na! Ang crispy na chicken pops kasi nila rito, may enjoy mo na sa halagang 149 to 259 pesos. Partneran mo pa ng ice scramble sa halagang 79 pesos. Meet Copper ang isa sa utak ng food business na ito. Nag-start ako mag-business siguro sa school. Nagtitinda ako ng mani through online. Sa edad 18, racket is life na raw itong si Copper. Lalo na nang minsang ma-scam ang kanyang ama sa perang kailangan nila. In-invest niya. Ang nangyari, na-scam. Dapat kasi pambayad sa tuition fee sa college ko yun. Then, nangyari na yun is sobrang lugmok, sobrang dilim, sobrang hirap that time. Pero dumating yung point na sinabi ko kay tatay na habang may buhay, may pag-asa, huwag tayong mawala ng pag-asa. Ang naging motivation daw niya sa buhay, bawiin ang nawalang pera ng kanyang ama para sa pangarap na mapagtapos siya. Dahil dito, naisipan niyang magtinda. Doon napunta yung sa utak ko na i-motivate yung sarili ko na kaya ko bawiin yan. Nagbenta rin ako ng gulay, biglang nag-ice scramble ako, ganyan. Dine-deliver ko, free deliver pa yun. Dahil sa pagtitinda, unti-unting naibangon ni Copper ang kanyang pamilya. Kahit na pinag-aral ako ng tatay ko sa private school, kailangan ko mag-hustle hard. Kasi wala ka namang ginagawang masama, right? So, kumbaga yun yung naging yung mindset ko that time na kayod, kalabaw. Pasok sa eskwela sa umaga, kayod naman sa trabaho sa hapon. At unti-unti, naitayo niya ang maliit na negosyo. Binild na namin yung mic ko. Sa totoo lang, noong una, sobrang hirap i-start. Kasi unang-una, madaling araw ka mamamalengke. Ikaw yung mag-restock. Then, ikaw rin yung magpiprito, ikaw rin yung magde-deliver.
At habang lumalaki ang kanyang negosyo, unti-unti niya ring nararating ang finish line sa kolehiyo. At makalipas ng ilang taong pagsusumikap, ang good news ni Copper, bukod sa nabawi na niya ang nawalang pera na may bonus pang kita, naiuwi na rin niya noong nakaraang buwan ang pinakaasam-asam na diploma. At naging Entrepreneur of the Year pa ng kanyang batch, ha? Mission accomplished, Copper! Konting trivia, mga kapuso. Alam niyo ba na ang pangalan ng negosyo ni Copper na Maiko ay hango sa pangalan ng dalawang nagtayo nito? Sino naman kaya si May? May mga times talaga na gusto mo nang kausap about business. Pinag-pray ko kay Lord na bigyan ako ng partner. Meet Maine, ang May sa buhay at negosyo ni Copper. Katulad ng kanyang nobyo, bata pa lang si Maine, nagsa-side hustle na rin siya para mabili ang mga pangangailangan. Nag-start na magbenta ako. Lumbans, ganyan. Nag-trending po kasi yung lumbans. Mga lip tint, mga fidget spinner, lahat na nagte-trending. Hanggang sa napunta siya sa food business. Nung na-meet ko si Copper, nakakita kasi ako ng potential sa kanya. Parang all those years, nag-aantay talaga ako na may maging partner ako. Bumalik ako sa business nung dumating din si Copper. Makailang beses din daw sila nag-trial and error kung ano ang papatok sa masa. Nag-print kami, may time pa nagbahay-bahayan kami para magbigay ng flyer. Pero ang mostly nagbebenta talaga kami sa Facebook. Hanggang sa ang manok nilang chicken pops, umariba na. Ngayon, we have chicken poppers. Doon talaga nakilala si Maiko right now. Ang chicken business ng dalawa, nangitlog na rin ng isa pang kainan na ngayon ay may 4 na branch lang naman. Yung second baby namin, this one is our what we call blueprint. Salamat sa mga negosyong yan. Ang kitaan daw nila buwan-buwan, nasa 6 digits na. Sobrang fulfilling kasi nakapagtapos na ako ng pag-aaral. Gamit ng yung mga sinasahod ko sa mga businesses, bumuhos naman yung blessing ngayon at nabawi rin through hard work. Ang tangi na nga lang daw na mahihiling nila, more branches to come, more business to come, and maraming mga tao na matulungan rin kami na makapag-provide ng work sa mga talagang nangangailangan rin ng trabaho. Sinusubok man ang ating katatagan sa buhay, laban lang. Basta't may determinasyon at tamang diskarte, ang setback nagkakaroon ng big comeback. Operation Kabutihan pa rin tayo sa ating Good News Movement. Ihanda na ang mga kamera at abangan ang mga mabubuting gawa. Kapag may nangailangan, tulungan. Kapag may nasaksiyang kabutihan, buhanan. Anumang pagtulong sa kapwa, i-video mo at isend sa aming Facebook page o i-tag ang aming Facebook account. At baka ang video na nyo ang aming ipalabas sa susunod na Sabado. Dahil basta pagtulong sa kapwa, #pang-goodnews yan. Naway nakapagdala ng ngiti ang aming mga kwentong hatid ngayong gabi. Hanggang sa susunod na Sabado, ako po si Vicky Morales. Tandaan, basta puso, inspirasyon at good vibes. Siguradong good news yan.